Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami po salamat. Kaya natin to. Yahoo! Gising! Welcome mga kaibigan sa inyong paboritong programa Radyo Mindanao. Dito lang po sa RPN DXXX Zamboanga at 1008 mga kaibigan sa inyong AM band. Ito po ang inyong balingkod, Alasito, nagsasabing isang mainit na hapon sa tanan. Assalamualaikum mga igsoon. Atay manghod na ako. Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sabah, Malaysia, mga OFWs natin dyan at mga TNT. Tago ng tago. Sa Central Mindanao, nakikinig sa atin ngayon. Maguindanao Province, Sultan Kudarat, Takurong, Coronadal, Kidapawan, Digos, Panabo, Samal, at sa Western Mindanao, Zamboanga de Bugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Maayong pagpaminaw. Oy, kasama natin, tignan na ang tagal ng guest natin, si Mr. Bong Abing. Kasama natin ngayon mga kaibigan. Kasama ni Alasinto ngayon, si Bong Abing, yung spokesperson o Public Information Officers ng Sulu Provincial Government. At hinihintay natin dito sa studio. At tayo'y makikibalita kung ano na ang latest sa Sulu Province. Maganda ang probinsya ng Sulu ngayon. Napaka-booming nung kanilang ekonomiya, mga kaibigan. Sa kabila ng operasyon ng militar sa kabundukan. Diyan sa Patikol, Talipaw, Indanan. Diyan yung nag-ooperate yung mga sundalo. At pinaghahabol ang Abu Sayyaf. Sa bundok yan, mga kaibigan. Malayong malayo sa kabihasnan. Kaya naman, sa kabila ng operasyon ng militar, sa kabila ng ginagawa ng Abu Sayyaf, tuloy na tuloy pa rin ang trade ng probinsya. At sa bayan ng Jolo, ang capital town, ay booming na booming pa rin, mga kaibigan. Mabuti na lamang meron silang masipag na gobernador na si Governor Toto Tan. Alam niyo naman tong si Governor Toto Tan, napakasipag niyan, workaholic. Kapareho nung kanyang amang si dating Governor Abdu Sakur M. Tan. Kaya naman namamayagpag ang lalawigan ng Sulu. Andito na si Mr. Bong Abing. Tignan natin at makibalita tayo, mga kaibigan. Live and in person. Makita nyo to, mga kaibigan, parang si Piolo Pascual at Gerard Anderson. Nagpapakain kaya to. Pero mga kaibigan, Mr. Bong Abing, magandang hapon and welcome sa Radyo Mindanao dito sa RPN. Yes, magandang hapon sa iyo, Al. At magandang hapon sa mga tagapakinig ninyo. Mabuti naman, sir, at nakarating kayo dito sa aming studio at makikibalita kami. At ako nga ay talagang pupuntahan kita para magsabi kasi maraming mga balita na minsan ay
hindi naman totoo. Okay. Pero bago tayo pumunta dyan, maaari bang batiin mo muna yung ating libo-libong tagapakinig? Ang daming tausog na nakikinig sa atin at abot na abot tayo sa Sulu. Yes, magandang hapon sa inyong lahat, mga tagapakinig ng programa ni Mr. Alacinto dito sa Zamboanga. And sa ating pong mga tausog na nakabase sa Zamboanga at sa mga tausog dyan sa kung anumang lugar kayo nandyan, huwag po kayo mag-alala at ang ating probinsya ay nasa mabuting kamay. At ito naman po ngayon ay papunta na sa pagsulong. Sa ngayon ay mayroong mga operasyon, totoo yun, pero ang operasyon na ito ay tungo lang sa mga kabundukan. Wala po ito sa mga central towns at tatlong munisipyo lang talaga ang involved dito. So actually, relatively peaceful po tayo sa Sulu. At siguro naman bigyan naman ng pagkakataon ng Sulu na magpahayag kung anong meron sila. Okay, bago ang lahat, pwede ba nating malaman ang latest natin sa Sulu Province? Ang pagkakaalam namin dito, maraming proyektong isinasagawa itong si Governor Toto Tan at sa kabila nito ay tuloy-tuloy pa rin ang kalakalan. Yes, actually, marami tayong mga proyekto doon. Unang-una, itong mga in fairness din sa ating sa ARMM, kasi sa mga proyekto, ang importante diyan yung implementasyon. Diyan tayo nagkakatalo, may proyekto, may pondo, pero kung hindi yan mai-implement, baliwala yan, dahil yan ay para sa tao. Sa kaso po namin dito sa Sulu, especially sa provincial government, ang magagarantiyahan po sa ngalan po ni Governor Abdulsakur Tan II, ang mga proyekto po lahat yan na-implement po lahat. Actually, kahit na sila ito, ang mga daan na hawak niya na para sa pinapa-implement, yan po ay makikita nyo sa Sulu. At ang mga housing na ibinigay naman ng OPAP para sa mga MNLF, yung housing ng MNLF, yung ating pamana, ayan po ay binigyan siya ng 2.5 million sa 4 na munisipyo. Ito po ngayon kompleto na, pero lang po sa isa sa Indanan, dahil ito po ay kanyang true sa kanya, pero ito po ay binigay niya sa mayor kasi para naman po magkaroon ng tinatawag natin na tamang pagpapatupad ng implementasyon ng proyekto. Kasi para ito sa mayor, so sila ang responsable, mayroon tayong tamang pag-delegate ng mga bagay-bagay. Kasi kailangan nating maintindihan yan at ito'y napapatupad naman. Sa ngayon, yung 4 na yun, yung 3, kompleto na, yung isa ay ongoing pa. Okay. Meron kaming nabasang balita sa website ng Mindanao Examiner Regional Newspaper sa mindanaoexaminer.com. Meron daw itatayong school building worth 59 million at saka fencing ng Haji Buto Trade School, ba ito? Yes, totoo yan. Nung makalawa ay pumunta doon ang ating CHED ARMM na commissioner na si Luningning Miswaris Omar. Siyang nagsusupervise kasi ito pong tinatawag nating Haji Buto Arts and Trade School. Ito po ay dahil ito ay under po ng direct supervision to ng ARMM. Pero kung inyo pong matatandaan, ito po ay matagal na napabayaan. Matagal po itong napabayaan. So, ang school na po ito ito po ay isa sa pangunahin dati. Pangunahin itong eskwelahan na nagpo-produce ng mga technical courses na kung masasabi natin ang mga lumalabas ito yung pinakamagagaling. Actually nga po itong sa Zamboanga Polytechnic na ngayon ay nagsusupervise yan at nagpaka-history yan, yun yung graduate po ng HABSAT yan. Okay. So yan po, si Rapi Tagayan. Ay nakita ko, so nakita niyo po kahit dito sa Zamboanga silang nag-ano. Ngayon po ito yung matagal na napabayaan, ito may napansin ni Governor. So ito po ay ni-request ni Governor at mga iba pang developments na yan nung nagkita sila ni President Duterte sa Malacanang. Okay. So nag-request po siya kay President Duterte para makita ito kung ano ang mga pwedeng maitulong sa Sulu ni Presidente. So nung ni-request niya yon, pinadala niya po si Agri-Secretary Manny Piñol. Ito yung bisita pala ni Secretary Piñol diyan nung September ba? September 20. Okay. Last September 20, pumunta po dun si Secretary Piñol. Naghanda po kami ng mga itinerary kung anong mabisita niya, especially po sa edukasyon, mga elementary school. So ito po is HABSAT, isa ito sa mga na-inspeksyon na yan. So ito po
nung makita po, ito po si Governor Abdulsakur Tan II. Si Toto. Ito si ba yung Toto. Governor Toto Tan? Si Governor Toto, siya po talaga is strongly recommended to rehabilitate Habsat. Habsat, ito yung Hajibuto. Hajibuto Arts and Trade School. Dahil ang sa kanya pong mga salita, Mhm. it is one of the most important and iconic schools in Sulu. Mukhang matagal-tagal na rin to. Matagal. no? Hindi, Tanda marami na. kasing na-produce na mga magagaling Okay. na ay sa buong Pilipinas, mga kilalang ano. Kaya nga ako yung nabanggit yung sa Zamboanga Polytechnic. Mhm. Sila po ang nag-ano niyan. Alright. So, ito nga po ay nagkaroon ngayon, nabibayaan ng pondo, yung 50 million, binigyan sila para magpagawa ng 2-story na building na para sa mga classrooms. Ilang classrooms tong Basta 50 million ito, dalawa masa kanilang plano, basta 2-story ang ano yan. Malaki to. Ang yung mga technical kasi ito po ay binasa na sa DPWH arm na implementing agency. Okay. So, nandiyan na po ang pera. Sa DPWH Oo. arm nila na i-course. Ito ay naibasa na nga. Andiyan na po ang pondo, ready to para na nga eh. Oo. At saka yung 9 million na for fencing. Ng Hajibuto. Ng Hajibuto. Okay. Isa lang po yan. So, ngayon po, ang sabi po ni Governor Toto, okay ho sana yan. Pero ang gusto niya po talaga din, isama po yung mga equipments. Yung mga tools and equipments para sa pag-training ng mga estudyante. Kasi po, Like, katulad ng mga computer. welding machines, Alright. yung ginagamit sa machine shop, para naman mahasa. So, yung sino theory. dapat magbigay nito? Yung Ayun nga po. ARMM pa rin. Ito po yung sinabihan po ni Governor Toto na yung ating, kasi pumunta po yung ating CHED-ARM para mag-report sa kanya na nandiyan na nga. Alright. So, sinabihan po niyan sa ang ating yung CHED-ARM na namamahala, si Miss Luningning Omar Miss Omar. Suarez, na hanapan ng paraan at siya'y tutulong din para mahanap dyan. No? May commitment siya dyan kasi gusto niya talagang undan uli itong eskwela kasi sayang. Okay, so bukod pa dyan, pwede naman tayo mag-report pagka anong developments, pero yung fencing and story, ready to fire na siya. Expected ba yan this year or before the end of the year? Ayan po nga ang sinabi niya sa DPWH, he wants to fast track the construction nito kasi kailangan. Dapat maasikaso yan dahil Oo. maraming proyekto ang DPWH Okay. arm. At nag-express nga siya ng concern dyan Okay. na sinabi niya kay Engineer Abdul Mudir Hajirul na siyang in charge ng DPWH ARMM yung first district ng Okay. na yun nga ang kanyang concern is baka ma-delay ang construction sa dami ng proyektong hinahawakan nila. Oo. Ay nangako naman po si Hajirul, Engineer Hajirul na oo. ito ipaprioritize. So actually sabi nga ni Governor Toto, kahit wag na tayo mag-inaugurate, ituloy nila yan. Okay, tama. Oo, syempre for the benefit ng mga estudyante, di ba? At saka, isa pa po ito kasi, siya po yung concern din si Governor Toto sa education. So, nagplano din po siya na magpatayo. Start na po. Ang target po ay January 17 worth 25 million ito yung daycare at yung public library. Pero mauna yung daycare center, magkukonstruct. Ano yan, sa Hulo pa rin? Bayan ng Ito Hulo? po, ito ay sa tabi ng Hulo Municipal, sa dating okay. Bureau of Treasury. Mhm. So, alam mo, sa tabi ng Fire Department. Daycare po ito para sa mga talagang may hirap na bata. Mhm. Ha? Libre. Wala po itong pangatang materials po nito high-tech. Ano to, isang buong building din? Oh, Wow. building. At ito'y para sa mga daycare center ito para magpag-aral yung mga batang may hirap na libre. At the same time, ang gamit po dito ay yung mga high-tech na nagamit ay ang pinakita nga po ni Governor Toto sa ating mga bisita nun sa ARMM, yung ating si Vice Governor Alcacid Harun, Tucman, tsaka yung mga staff niya na mga experts sa ating edukasyon ng bata. Ito nga po yung pinakabagong latest na gamit niya na materials for education is yung nagsusulat pa siya, pa yung pen na nagsasalita, ituturo mo lang doon sa libro, talaga? magsasalita ito. So in order pa niya po, mahigit po ito 1 milyon para lang po ibigay ng libre sa mga bata. Ako, baka naman bigla balaglag yun at mabasag. Ay nakatago po yan, may baterya at kumuha po ng psychologist talaga Mhm. para magturo sa mga bata. Alam mo, ang daming proyekto nito pero ito si po, Governor Toto. ito po ay shoulder po ito ng provincial government. Anong Sulu? Pondo po ito ng provincial government. Si Governor Toto po ang maggagastos dito. Etong daycare, pati itong Oo. library. Yes, oo. Hindi ito okay. ito ay initiative talaga ng kasi yung mga bata kasi lalo na yung mga mahihirap talaga, kailangan talaga makapag-aral. Yun lang naman ang isa sa mga components ng development, di ba? Edukasyon ang importante yan. Meron yatang pinopropose din si Governor Toto Tan na renaming yung Hajibuto Yes. Arts and Trade School into Sulu Polytechnic College. O, ano nang
paano matutupad ito? Sinong dapat gumawa nito? Kaya nga, nandun isinamantala na nga natin dahil bumisita doon Si si Omar. JRMM Omar. Uh-huh. Sinabi nga niya na ganito, na gusto niyang i-rename. Uh-huh. Na kasi pag ito'y college, mas maraming courses na pwede mong ipasok. Ito ba kailangan pa to ng NAD ng Arm Assembly? Hindi naman, bali sa sa ARMM din sa CHED, Commission on Higher Education. So sa CHED na wala nang kinalaman dito yung Legislative Assembly kung pwede din naman ang magpapasa sila lalong-lalo na sa sanggunian na pwedeng mag-proposal sila, magawa ng resolusyon para dyan. Okay. Pang-recommendatory, pero ang pinaka-vital dito yung is CHED yung talaga. CHED. And kasi pag na-involve yung status na college, unang-una, mas malaki suporta at the same time, mas maraming courses na pwedeng i-integrate. Suporta from CHED Arm. Yes, of course. Mas malaki ang magiging college na siya. Okay. So ano naman ang assurance ni Community Commissioner Omar? Actually, itong proposal na ito was long time ago. Mhm. May mga, siyempre, sa pangalan kasi, may mga, alam mo na, yung mga pangalan na yun is mahirap baguhin. Historical. Historical. Oo. So, but in the service na magkaroon tayo ng mas magandang paraan para ma-educate yung mga tao, kasi mas malaki ang magiging courses will be mas malaking suporta ng pondo pag nagawa na yan na ganyan. So mas malaking pakinabang ba ng tao. Tama. So kaya gusto ni Governor Toto na maipangalan ito kasi may elevate ang kanyang standard din. Correct. At the same time, siguro narinig naman ito ni Ched Omar at i-work out na nila kasi babalik pa siya. Maybe within the week, itong next week na to, ating para ma-finalize itong mga bagay-bagay na yan. Mabuti naman at may mga opisyal na ng ARMM ang madalas na bumibisita kayo sa Sulu, ha? Si Vice Governor, si Ched, di ba? Yun nga ang kasi sana kung nagkakaroon lang tayo ng tamang kooperasyon kasi nami-misinterpret minsan, ang gusto lang naman talaga nila, Governor Toto, at saka mga namama is magkaroon tayo ng tamang komunikasyon. Hindi naman yung dapat magtrabaho trabaho na yan eh. Ang gusto lang niya is kasi kung hindi naman sila masusuportahan ng ARMM, gagawin din naman nila sa sarili naming nating pag-isikap. Well, knowing Governor Toto Tan tsaka yung si former Governor Sakurtan talagang hindi sila nang hihingi. Yun na nga. Pero Sariling siyempre sa ating yun na nga ang pinaka dyan kasi kahit na papaano mandated din naman talaga na dapat may meron tayong mga responsibilidad correct. So dapat nating i-play yung role na yun, hindi naman natin pwedeng iasa. Ang suportahan dapat kailangan suportahan. Itong hindi kasi pwede yan, kasi wala sa lugar mandato ng batas yan being part of the arm. Hindi pa pwede na yung responsibilidad ng tatay, papasa mo sa anak. Iba ang responsibilidad ng anak. Correct. Meron tayong mga hierarchy sa bureaucracy na dapat mapatupad yan at tumama ang ating mga proseso. Kasi meron tayong ganyan kaya nga tayo naglagay. Kasi kung hindi ka din magpe-perform, ay useless yan. Oo nga. Pero recently, di ba, nagpatay din ng building ang provincial government to house yung mga prosecutors and then nagbigay yata si Governor Toto ng desk for the NBI, DFA, ano pa ba? Ito nga yung ating matagal na po ito na marami na pong nangako sa amin yan. Kasi yung NBI po, minsan, last year, nagpunta po doon yung director ng Region 9 at nagsabi na magtatayo nga ng satellite NBI office doon. At ito yung nakalagay naman sa ating, makikita naman kung kahit i-check nila sa ating Facebook page doon sa province of Sulu, documented dyan ang kanyang sinabi. So, at yung DFA was requested by none other than yung si Governor Toto Tan nung nag-meeting noon sa National Commission on Muslim Filipinos. Nasabi niya sana mapagbigyan niyo kami malagyan ng DFA satellite office ito. So sinabi naman nila na i-work out nila yan. That was sana by January 2015 pa yun. Pero nga for some other reason siguro hindi na mag-realize. But as I said, itong mga ito hindi po yan pinabayaan, but sana po maintindihan ninyo na itong mga ahensya nito, we have to work through agencies Hindi naman po ito pwedeng kasi kaya hindi po nagkukulang yung ating mga pinuno sa probinsya. Pero ang kanilang saklaw ay probinsya. So ito po i-refer din sa iba at pinapa-aprobahan. At hindi lang po yan isang beses, dalawang beses. Palagi na po kami nananawagan dyan. So
hindi po yan nagpapabaya. Okay. Dahil alam natin na kailangan niya ng taga... Kasi kung hindi tayo bibigyan ng gano'n, like DFA passport, para naman tayong hindi tayo citizen ng bayan. Di ba? Tsaka dapat meron. Dapat di ba? meron. At saka NBI. Oo. Para hindi na gumastos yung mga tausog na pumunta ng Zamboanga, pumila na napakatagal, ilang araw, di ba? At saka isa pa, hindi lang sa clearance, but also to augment yung ating peace or law enforcers doon. Oo, ayun, sabi nga ni Governor Toto, may anti-kidnapping unit. Oh. Nandun doon sa Krami. Yung kidnapping nandito, paano tayo niyan mag-ano? So, actually, nagpa-seminar pa dyan. Akala nga Oo namin. nga. So, these things should be put in place. Kasi pag wala, you have to put things in place para mag-work. Tama, oo. Kasi kung hindi naman tayo, ang bagsak niyan, akala nila, nagpapabaya. Pero, pudpud na nga ang kamay sa kasusulat. Oh. At wala lang buhay sa kakasabi, every time na pumunta sa Maynila. And anyway, ito po ay pinarating na nila siguro kay President Duterte ngayon. Oh. At sinabi naman po yan ng harap-harapan nila sa mga meetings na yan. At sana po ay iulitin din po ito sa town hall meeting nila sa ditong mga darating na araw. Lagi naman si Governor Toto at saka si Governor Sakurtan sa Malacanang nagdi-dinner at luncheon kasama ni Tatay Digong Duterte. So palagay ko na bulungan na, nasabihan na ng mag-ama. Itong si Tatay Digong. Kasi ang oportunidad naman na ito hindi naman nila ginagamit ito para kasi ako po private tayo, nakikita natin kung ano ang pinag-uusapan. Hindi po ginagamit nila para magpalakas. Ang ginagamit po ito para sa tao. Para sa tao, kung ano yung kailangan po ng tao doon, dinadala nila para malaman ng presidente kung anong kailangan sa Sulu. Kasi nasa dulo na nga tayo. Kung yung representasyon natin, dapat samantalahin natin habang nandoon sa tenga natin ang Pangulo, di ba? Kaya nga pinapunta ni Tatay Digong si Secretary Manny Piñon, di ba? Diyan sa Sulu para tignan kung anong kailangan ng probinsya. At nagpapasalamat nga tayo kay President Duterte dahil sa pagbibigay niya ng at least halaga sa mga tausog. Alam naman natin na medyo malapit sa kanyang puso ang mga tausog So, malaking pasasalamat po sa presidente yan. At ito nga po, nagbunga yung pag-request ni Governor Toto. Yan, simula na siguro yung sa Habsat. Galing pa sa ARMM yun. At least salamat din tayo sa ARMM. Mabilis. Sana yung pondo, andyan na So, ang inaantay lang natin talaga ma-implement yan. So, yun ang magandang balita dyan. So, at least matupad yung pangarap, yung gusto natin. At saka, isa pa, hindi lang yan sa aspekto na yan. Inilakad din po ni Governor Toto na ang connectivity ng ating, magkakaroon na po tayo ng flight, ni-workout na yan. Talaga? Oo, wow. ang aeroplane ng papuntang Sulu. Anong Hindi ko lang siguro, maibigay yung detalye because baka tayo dapat lang. Pero, yan po ay sinabi ni Governor Toto na talagang sooner or later magkakaroon na. At may isa pa may bago din tayong barko na ipapasok. Yung Negros Navigation. Montenegro yata. Montenegro na ngayon. Pasubsidiary nila. Alright. Ito po yung malinis. Roro to. Maayos ito. At, oo nga pala, no? Yan po At isa pa po dati po yung mga barko na pumupunta sa Sulu ngayon, mapapansin nyo siguro nakaraang mga buwan, medyo malinis na. May mga ipis pa yan. Ito po ay nagawa na din ng paraan. Marami. Ngayon po kasi malinis na po sila. Okay. Nag-comply na po sa resolusyon na ipinalabas ng ating sangguniang panglalawigan na dapat maging kasi para safety ito sa mga pasahero. Oo nga. So ngayon po naman sa akin naman pong paningin at nagpapasalamat din kami sa mga shipping lines na inayos din nila yung kanilang mga at medyo to a certain degree pwede na nating makahiga ka lang, natulog ka na. Dapat talaga dyan Mr. Abing, dapat malinis. Kasi pag natutulog ka sa cabin o sa aircon, dapat may takip ng bulak yung ilong mo, yung tenga mo. Baka pasukin ng maliliit na ipis yan. Akala po ng iba, maliit na bagay ito. Hindi po maliit na bagay yan. Ito po ay, alam nyo, ito lang kumukonekta Especially karamihan ng natin. Siyempre, hindi naman kayang, wala kang aeroplano. Ang wisam naman nakakahilo minsan pag yung mabilis at maalon. Ito lang po talaga ang primary mode of transportation. Dapat kasi dyan sa atin katamaran ang ginagamit para parang siguro
Sa Cebu, di ba? Sa Cebu, ganyan eh. At saka may isa ding fast track na ni-workout si Governor Duto para dumating dyan. Actually, yung port nga, pinapaayos na din ulit para yung mga maging safe kasi at yung bagong Coast Guard chief na nagpunta doon ka Makalawa, ang sabi ni Governor Duto kung pwede always assure the seaworthiness ng mga vessels na yan. Okay. So, sinagako naman po at yung decongestion sa Pantalan, ito po pinapagawa niya ng paraan. Ang sabi niya po ay, please coordinate with the Jolo Port Management o yung chief ng Jolo Port para masolusyonan niya kasi yung decongestion ba at saka maayos din ang proseso dyan. So, sa ngayon naman, medyo may maluwag-luwag na. Pero, siyempre, this is a continuous process Alright. para mas makahanap tayo ng magandang sistema. Okay. Meron ka pa bang idadagdag at medyo nakakalahating oras na rin. Bilis ng oras pag... Ang sa amin lang po sana, kung ako lang, ang sa amin naman sa Sulu kaya nga kami hindi minsan nakapagpahayag, sana hindi nyo muna maghusga ng gano'n. Kasi ang amin pong mga pang-address sa publiko, medyo may limitasyon, ano? Because sa amin pong lokasyon, na nasa island kami, wala at kayong ang signal ang signal po ay at ang mga pangyayari pa na pangyayari ng mga kriminalidad na nabublown out in proportion. So medyo talo po kami diyan. Ang totoo po sana kung pwede bigyan niyo palagi namang marinig ang aming panig, di ba? Para hindi tayo naman na maging kasi magiging parte naman tayo ng Pilipinas. Dapat natin suportahan yung mga yan. At karamihan po naman dun masyadong exaggerated. Nasa sensationalize kasi ng mga ibang manunulat eh. Ang akin lang naman dun is, may isang, may isa siyang magandang aspekto. At least kilala ka. Dahil lang kailangan na lang Infamous. ang kailangan na lang natin ibaguhin kung paano ang yung sa pagkakilala. Okay. Maraming salamat. Pwede ba namin marinig yung parting words mo, Mr. Bong Abing, ang PIO ng Sulu Provincial Government? Siguro po magpapasalamat muna ako at kayo na sa mga tagapakinig na at nagtyaga kayong makinig sa amin dito because of mga certain issues nga na ganito at hindi nga natin natalakay dahil ito'y biglaan din kami. But in any case, ang gusto ko lang po iparating na hindi po nagpapabaya ang mga pinuno at mga opisyal natin sa Sulu at yung mga katao po doon yung mga naririnig nyo konting porsyento po lang po. Ang mga tao po doon naman ay talagang mga mabubuti naman po ang kanilang ang kanilang gawi, hindi po yung mga parang kung maipalabas parang ng may World War II doon. Tama. Wala po, kukunti lang po yung mga medyo naliligaw ng landas. Tsaka sa bundok pa yon. At ang ating po namang estimate is na malapit na po yung dumating yung araw na kung hindi, lalo na kung tutulungan nyo kami, yung ating mga opisyal din na nasa ibang na nasyonal, lalo na kung matutulungan nyo po kami na para mapaunlad dito kasi malaki po ang potensyal. Okay. Sana, Mr. Bong Abing, pag nasa Zamboanga ka, makadaan ka dito sa studio at makakuha kami ng regular updates. O kaya kahit nasa Sulu ka, para matawagan mo kami. Alam ko na ito, di lagi akong dadaan. Okay. Kaya nga, siguro, kahit mga Friday na ganito, kung wala namang gagawin, pupunta ako dito. Oo, tama. Okay. Maraming salamat mga kabigan. Si Mr. Antinig ni Mr. Bong Abing, ang Public Information Officer ng Sulu Provincial Government. Maraming salamat, sir. Pero mga kabigan, let's pause for a break. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Esta estasyon natin
Alright mga kaibigan, gayoy nakikinig pa rin sa Radyo Mindanao. At alas 2:30 na sa buong kapuluan. Tignan natin kung makakausap natin si Brother Danny Cuarteros. Kanina pa tayo tumatawag at hindi tayo makapasok. Hindi natin alam, may bagyo ba sa Northern Luzon? Para malaman natin yung kung ano na ang latest dito sa krusada na ginagawa mga kaibigan ng Jesus Miracle Crusade. Andiyan na ba si Brother Danny? Hello? Hello, praise the Lord. Ayun. Mabuti naman, Brother Danny, at nakapasok kami. At bago ang lahat, Brother Danny, batiin mo muna yung mga nakikinig sa atin. Maraming nakikinig sa atin ngayon. Praise the Lord. Ako po'y bumabati sa lahat po ng nakikinig sa programa ng Radio Mindanao dito sa DXXX Zamboanga, ang pinakasikat na programa sa DXXX. At salamat sa lahat ng nakikinig sa ating pong mga kapatiran dyan sa Zamboanga City, sa buong Zamboanga Peninsula, sa dyan po sa may Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Sa lahat na maabot, pagpalain po kayo ng malapay. Ano na ba ang latest natin sa Jesus Miracle Crusade, brother? I heard na tuloy-tuloy pa rin yung symposium ninyo about sa drug problem sa iba't ibang paaralan at mga tanggapan at headquarters ng pulisya, pati NPA. Dito sa Cagayan Valley, temporarily cancelled pa yung symposium dahil ilang days din pong walang klase dahil sa Typhoon Lawin. So by next year po yung pag-resume natin sa mga eskwelahan. Mayroon po tayong pinaghandaan na outside Luzon, yung pong drug symposium doon po sa Valencia Technical and Vocational High School sa Bohol po. So, kumusta naman yung symposium natin, Brother Danny? Ngayon, nakatutok tayo sa mga police station dahil nung nakaraang Miyerkules, tumawag po sa atin yung chief of police ng Piat Police Station. Anong lugar to? Anong munisipyo, brother? Piat po, Piat. Ano yan? Sa Cagayan Province o sa Tugiga? Cagayan Province. Okay. Cagayan Province. Yung chief of police na si Police Senior Inspector Raul Milian ay nag-request po ng magkaroon ng values formation kasama na po yung mga kapulisan at mga drug surrendery. At after po ng aming service ay dinala po namin sila sa Ilo. Escort po yung patrol ng police at nabautismohan po yung 6 na mga drug surrenderies po. Meron bang mga pulis na nagpabautismo? Wala pa. Wala pa yung pulis. Mga drug addict po. Mga drug addict pala. At saka yung kagabi, galing po kami ng Marag Valley. Oo nga pala, sa Marag Valley, di ba? Tuloy-tuloy po yung ating gawain doon sa may pinaka-pusod ng Marag Valley. Tawag nila doon, training ground ng Communist New People's Army. Ngayon po ay praising ground na dahil mayroon na po tayong regular na gawain doon at kagabi dahil umulan, dinala po tayo sa elementary school at doon po tayo nagdaos. Walang kuryente doon so talagang sakripisyo. Nag-umpisa kami mga alas 8 siguro, natapos kami mga alas 10 na ng gabi. At tuwang-tuwa sila, nakakatuwa po yung mga tao doon kahit nakatsinilas, ang iba nakapaalang, yung mga kabataan galing sa mga kabundukan na inorganize natin maging mag-aawit, yung mga children's choir. So nakakaawa din yung kanilang kalagayan dahil naglalakad galing pa sa kabilang ilog, nakapaa. Tuwang-tuwa po silang na kasama namin nagpupuri sa mahal ng Panginoon. Pero ang maganda dyan, kita mo, kahit sa kabila ng kanilang sukdulang kahirapan at sila pa ang hindi nakakalimot na, tumawag sa Panginoon sa pamamagitan ng Jesus Miracle Crusade, di ba? Pasalamat po nila sa Panginoon dahil sa ating Bible study, wala pong military action doon. Salungat po doon sa Sinundungan Valley,
Kasi nung binalikan po natin yung Sinundogan Valley, Aha. nandoon po yung puwersa ng bagong graduate ng mga New People's Army. Mhm. Galing daw sa Metro Manila yung karamihan doon, Talaga? mga kabataan, dalaga at binata. Ngayon, mga almost 200 daw sila doon. And doon yung kanilang yung graduation nila. Mhm. Binawalan tayong bumalik doon dahil Bakit? parang ayaw yata nilang makita sila ng ibang tao. Brother, sandali. Excuse me, pakilapit lang yung cellphone sa sa mouthpiece at umihina. Yan. Bali yung Yan. ating Bible study Mhm. yung Bible study natin sa Marag Valley, Mhm. dahil welcome tayo doon, so kahit anong oras, gabi nandun tayo. Kakaiba po yung nangyari sa Sinundogan Valley dahil nung binalikan po natin ang Sinundogan Valley, parang hindi tayo welcome doon dahil parang mayroong nagtatanong kung bakit daw anong ginagawa namin doon. So ang mga kapatiran, sabi nila na wag muna kaming umakyat, so marami silang mga dahilan. Bakit daw? Hindi daw madaanan yung sasakyan. Pero ang totoo doon, nandoon yung puwersa ng bagong graduate na mga anti-rebels, sa karamihan sa kanila, galing daw ng Metro Manila, mga almost 200 sila. Ngayon, ang latest na balita, umakyat po yung kasundaluhan ng Philippine Army 17th Infantry Battalion. Ayun yung problema ngayon dahil magkagulo yan kung magkaabutan sila. So, ang mga civilian doon, balak nilang mag-petition sa mayor ng Rizal, Cagayan, na alisin mga sundalo. Kasi pinakit yung mga sundalo doon. Sino nagpaakyat? Di ba may ceasefire naman? Parang kasi yung tuloy-tuloy kasi yung project ng kalsada at saka mga tulay. Ang nabalitaan ko parang mayroon yatang nahinto ng mga project dahil sa presence ng rebelde. Mas malaki daw yung revolutionary tax na hiningi kung gaano katotoo. Talaga? Tuloy-tuloy pa rin pala yung revolutionary taxing ng NPA, Gano'n naman, gano'n naman ang normal kasi maraming mga project na umaakyat doon sa makapundukan, hindi naman makapasok yan kung walang gano'n. Siguro ang gawin nyo pag may mga nakikita kayo, mga truck na sundalo, dumistansya na kayo. Di ba? Wag na kayong makisabay. O kaya i-cancel na lang muna yung krusada para siguradong ang mahalaga dito yung kaligtasan ng mga kapatiran, di ba? Sabagay, kami naman kahit nung pinasok namin ng Sinundogan Valley, habang nandoon yung engineering battalion na 2008, sabay din kami pumasok doon, conduct ng Bible study. Okay naman ang resulta at saka maraming mga entry na bautismo. Mga bago kasi itong umakyat. Oo, kaya nagtatanong. Oo nga, nagtatanong ano nang ginagawa namin. Okay. So at least meron na bang sticker yung ating mga sasakyan dyan? Yung ating fleet ng mga sasakyan? Na Jesus Miracle Crusade? Sabaga nalagyan na rin natin ng reflectorized sticker yung... Okay. Reflectorized. That's good. Yung pick up. Para pag may mga checkpoint, makita ka agad yung logo. Oo nga, oo. Para hindi mahirap pagkamalan. Lalo na kung may mga bagong rebelde, di ba? Oo nga, wala naman silang nagtatanong lang daw sila na ano daw ginagawa namin. Oo. So, ang mga kapatiran naman doon ang nagpatotoo. So, ayaw lang kasi nilang magpakita talaga. Kasi experience ng aming mga kasama dahil bago kami mag-umpisa ng Bible study, mag-house to house yan, mag-imbita. Nagtaka sila dahil sinasalubong na sila ng yung mga kapatiran doon, hindi na sila, dati kasi pinapasok ng tubig, kuminsan mayroon silang pagkain, inaalok ng pagkain, gano'n, mga saging, ganyan, mga prutas. Ngayon, malayo pa lang sila, sinasalubong, pupunta kami. So, hindi na talaga sila pinapalapit sa yung pala na nabalitaan. Okay. Mayroon pong, bawat bahay doon may laman. So, parang parang nakikiramdam sila kung sino ba to, talaga bang mga Jesus Miracle Crusade members to o ibang grupo o nagpapangga para makapasok. Alam naman, may logo naman tayo malaki. Oo nga. Nakalagay.
O Yeah. tapos ang kuan lang nila, ayaw talaga nilang makita, diba? Okay. So kasi bawat bahay, yung 200 na sinasabi nila na bagong graduate doon talaga nag-graduate. Bawat bahay, parang halimbawa 200 sila tapos 20 yung bahay. Siguro divided yung 200 divided na sa bawat bahay. So Okay. yun ang napansin namin na hindi na pinapalapit yung mga choir namin at yun na, nag-alala sila. Na pero I'm sure na dadating ang tamang oras at panahon na itong mga bagong rebelde ay magkikipagkrusada na rin sa Jesus Miracle Crusade. Yun na nga yung nakausap ko yung mga may pamilyado ng mga komandado na naglaylo na ng mga komandado sa Marag Valley. Ganun talaga daw yun sila pag mayroong mga bagong mukha, patago sila, hindi sila nagpapakita. Okay. Kung maiwasan, iiwas talaga sila. Oh, that's good. At least for safety rin siguro nila. At least may mga nakakakilala naman yung mga dating nakinabang sa krusada at umattend, regular na umaattend sa tuwing darating ang Jesus Miracle Crusade. Mapapatunayan nila, di ba? Yun lang ang complaint nila dahil parang inoobliga yata sila na pupunta sa Manila, magrarally. So, sabi nga, ayaw na nila ng ganun. Kasi siyempre, rally yung saan? mga anak nila, kung mayroon silang mga gathering na pag-rally sa Manila, mayroong representative na anak. Okay. Wala naman kamuhang-muhangin. Galing sa bundok ng sinundungan. Punta sa Manila. Wag na nilang papuntahin doon. Magtanim na lang sila dyan ng kamote at di ba? O kaya mga isda. Magtanim na lang saging. Magkrusada na lang sila dyan. Oo nga. Maliligtas pa yung kanilang kaluluwa sa maling... Siyempre pagpunta doon, walang kamuhang-muhang sa syudad yan. Baka mapahamak pa. Mapagkamalan pa sila doon. Baka ma-aksidente pa sila. Ayaw nga nila pumunta. Yung mga baptized member na to. So, yung ginawa naman ng ibang kapatiran, sabi nila sa akin, pag malaman nilang na nandiyan na sila, ang sistema kasi pag nandiyan na sila sa barangay, automatic patayin yung ilaw, ganun Talaga? ang protocol diyan, patayin yung ilaw. Ang ginagawa ng mga kapatiran, hindi nila pinapatay yung ilaw. I'm sure siguro wala pa mga Christmas lights dyan hanggang ngayon. Di ba? Wala kang kuryente. Walang kuryente, di ba? Walang kuryente. After ng lawin, wala na papatayin sila. Pero baka wala bang mga dyan, yung mga fireflies na tinatawag? Anong tawag sa Tagalog doon? Yung fireflies, kumukuti-kutitap, di ba? Marami doon sa Marag Valley, yung mga kahoy doon talagang ang dami. Ngayon ang maganda, natural na ilaw, kumukuti-kutitap, mga fireflies. Sabi ko nga, nung nabalitaan ko, may mga sundalong umakyat. So, nakipag-arrange ako doon sa kapatiran. Aakyat kami para maiwasan yung gera. At least nandoon tayo tagapagitna tayo. Mag-conduct tayo ng Bible study para walang gera. Kahit nandiyan yung presence ng rebelde, nandiyan yung presence ng sundalo, tayo naman doon ang magpakonduct ng Bible study para hindi na malamigan yung utak nila. Ginagawa naman ni Tatay Digong Duterte yan. Every time na may laban si Manny Pacquiao, iniimbitahan niya yung sundalo at rebelde sa Davao City upang manood ng boxing ni Pacquiao, di ba? Oo nga. Siyempre, bakit hindi kaya bakit hindi nila kaya? Kayang-kayang gawin ng Jesus Miracle Crusade yan, knowing si Brother Danny. Ang ginagawa po namin, pag mag-Bible study kami, neutral yung nandun yung sundalo, nandun yung impay, walang magdala ng armas, tapos nandun yung civilian, at saka ang naobserbahan namin, ang mga impay yung pumupunta sa ilog, nagpapabuti po. Talaga? Oo. Sila yung malambot ang puso. Oo. Sa pagkakaalam ko, kokonti na lang yata yung mga addict dyan sa Cagayan Province. Natakot kay Tatay Digong, natakot sa PIDEA, tsaka natakot sa inyo. Kasi ang sinasabi ko naman sa kanila, kung magmatigasan kayo ng puso, hindi nagbibiro yung ating gobyerno. Kasi nasa Bible yan . Ang sinabi ng Romans 13,
yung espada na dala-dala nila, hindi para doon sa mga mabubuting tao, kundi po para doon sa mga matatama. So meron talagang batas na huhuli sa kanila. War on drugs ngayon Ibig sabihin, pag gera, meron talagang mamamatay. At saka, hindi ko nga maunawaan kung bakit tinawag na extrajudicial killing dahil marami din pulis na matay. Tama. Yung tulad nung sa Apar nagronda lang yung mga pulis doon. Tapos tinabihan lang ng riding in tandem, tapos binaril yung tipo pulis. Mabuti mga 1 inch lang yung distansya. Ang ulo talagang target, mabuti hindi natamaan. Nako. Hindi tinamaan. Hindi tinamaan yung pulis. Yung tipo pulis mismo Nako. na nakasakay katabi ng driver. Kaya talagang target, tinabihan siya ng riding in tandem na hindi naka-helmet, pinaril. Ngayon, na-shock yung mga pulis. Hindi na alam kung akala nila yung nakamotor ang binaril. Nung nakita nila yung bala, yung trajectory ng bala, binaril pala yung tipo pulis. So namukhaan nila yung nakasakay dun sa motor. So niraid nila yung barangay. At nung lumaban, sabi nga, lumaban, so talaga namatay yung bumaril sa kanya. Yung driver sumuko. Nasa kulungan. Maswerte itong pulis na to at hindi siya na baril, imagine, 1 inch. Baka naman baka naman prayer warrior yan ang Jesus Miracle Crusade. Dumadalo po, nung hindi pa siya nasay ng Apar dumadalo po siya doon sa probinsya. Ay, kaya naman pala. May protection siya. Kaya po, maswerte to. Dapat mabautismuhan muli yan at magpasalamat sa Panginoon at nabigyan siya ng ikalawang pagkakataon na mabuhay at muling mabautismuhan ni Brother Danny, di ba? Talagang himalayan. Kasi ang ginagawa ng mga pulis, mayroong paunti-unti sila, mayroong dumadalo dito sa chapel, may nagpapautismo. Kahit yung mga nasa intelligence group, yung talagang masilan yung kanilang mission, pupunta sila dito, magpapautismo bago sila pinapadala sa mission. So yan na yan, protektado sila. Kaya kayong mga nasa serbisyo, wala kayong ibang dapat gawin kundi pumunta sa pinakamalapit na simbahan ng Jesus Miracle Crusade at magpabautismo kayo. Sa Buanga, may buwalan. Marami sa buong, hindi lamang sa buong bansa, sa buong mundo, kalat ang Jesus Miracle Crusade, di ba? At saka wala pang sundalo o pulis ng mga member namin na napahamak sa gera. Talagang pag may gera na nangyayari, sila talaga yung survivor. Tama. Na wala talagang bala tumatama. Wala naman tayong anting-anting. Sabi nga, protection ang mahalaga. Mahalaga dyan yung strong faith, di ba? Yung paniniwala mo sa may gawa. Yeah? Katulad nung kung nabalitaan mo yung inambos din sa may patikol nung mga 2003 yata yun, na marami pong namatay na mga Marines. So, yung isang inambo sa patikol, isa doon kapatiran natin. So, nung tinira sila ng mga abusayas, pang-5 siya kasi single file sila. 1, 2, 3, 4, patay lahat yun. Siya pang-5 hanggang 36. So, siya lang yung walang tama sa lahat ng mga nandun. Yan ang abang. Tira sila ng 3 hours na gera yon. 3 hours na gera. Nakamiling position siya, nakipaglaban siya, nakaluhod siya. Samantala yung mga kasama niya, nakadapa, nakabangker pa ng kapwa sundalong patay na nakatamaan. Pero siya, sa loob ng 3 hours, wala talagang tumama sa kanya. Unang-una, tumingin na lamang sila sa mga prayer warriors ng Jesus Miracle Crusade. Pumanik kayo ng kampo ng Abu Sayyaf upang iligtas yung mga bihag sa Sulu. Pumunta kayo sa Basilan Province upang magkrusada, binato ng granada, pinasabugan, lahat na buhay. Diba? Yan ang isang magandang halimbawa. Yan yung nakakatakot yung maikwento ko na panaginip na kung mangyari yun, last week lang yun, na nagdeklara daw si Digong ng martial law. Nanaginip ka na naman, brother? Yung last week na yung galing kami ng Bible study, tapos tulog ko mga hapit gabi. Ginising ako ng bilay-luwain ko, nanginginig ako. Sabi ko, naginip ako, pag sige pag mata ko, nakita ko, nag-declare ng martial law si Digong. Sabi ng mga sundalo,
wala kayong karapatang magsalita laban sa gobyerno kahit sa Facebook, sa lahat ng mga communication, bawal. Tapos lahat ng mga I think, pinasok, wala na pong dalang ang bahay. search warrant, warrant of arrest, wala talaga. Basta pasok naman sila doon. Kung sino yung damputin, tapos mga armas kung may nakatagot, talagang halumatin. So ako naman, nakaluhod ako, nakataas ako ng kamay ko, mga Pinoon, ingatan mo kami. Ang pinupuntarya lang ng mga pulis at kasundato. Ang pinupuntarya lang nila yung nakalista ng mga kriminal na mga lawless elements. Yun ang pinupuntarya. Nako. Ikaw pa naman, Brother Danny, pag nananaginip, talagang nagkakatotoo. Talagang, mga kaibigan, talagang napatunayan na to. Maraming beses na. Propeta yata to si Brother Danny. Wala. Sa pagkakalangin lang po ng ating propeta, ng ating kagalang-galang ng mahal na Pastor Wilson. Nako. Tignan natin. Brother Danny, baka sakaling managinip ka ng mga numero, timbre mo sa akin at matayaan sa loto. ay, sa demonyo na yan. Sa demonyo ba yun? Nako. Nakalimutan na natin yung sinabi ko. Baka ako saan pa tayo. Baka tamaan ako ng kidlat dito sa studio. Nako, delikado. Delikado. Baka magalit sa atin si Lord. Alam mo nung yung wala pa ako sa business director kasi doon. Yung inventory pa ako noon. Alam mo yung masyaw. Yung masyaw, oo. Numbers game yan, illegal yan, di ba? Masyaw noon. Yung panahon pa ni Marcos yun. Mayroon pa kasi yung asher sa amin, close friend ko yun, pinatay ng NPA. Nako. Nung 5 yung anak niya na, yung wife kasi niya namatay na. So yun lang yung hanap buhay niya. Tapos nung namatay na siya, naplaginipan ko siya. Sabi niya, Dan, kayaan mo nga itong 3 numero. Tapos pag manalo ka, bigyan mo yung anak ko. Talaga. Tapos yung 3 numero na yun, sinabi niya sa akin. Nakasulat doon sa palad niya. Pero dugo yung parang may sugat yung palad niya. Tapos dumugo siya. Tapos yun ang 3 numero na. 3 combination. Walang asset na pumapasok sa barangay namin dahil pinatay nga siya. Anong numero naman yan? Anong numero na yun sa loob ng isang linggo, lumabas lahat yun, plastada talaga. Anong numero? Baka naman 666 yan. Hindi yung pinakita sa palad. Sabi ko, totoo pala yung panaginip ko. So, hanggang ngayon, nasa Malapinan na ako, wala na ako na panaginip pang numero. Patungkol na nga sa gawain ng Malapino. Talaga? Ano nga numero yan? Sabihin mo yung numero. Marami nakikinig sa atin. Talagang, sabihin mo yung numero. May mga nagte-text na rito. Ano daw yung numero? Acto 38 na Marcos 16 sa Biblia na lang. Magpabotismo na nila. Okay lang yan. Basta as long as hindi 666 yan. Baka naman biglang tayaan yung 666 at lumabas target. Nako. Huwag nyo kaming kalimutan pameriendahin dito. Itatak sa noo at saka kamay yung delikado. Oo nga. Pero ang alam ko numero yan 143. Diba? Pagmamahal. Oplan Gugma, I love you. Yung Oplan Gugma pala natin talagang kalat na. Talagang, oo naman. Inadapt na ng mga pulis, mga teachers, lahat. Meron nga kayong balitang lalabas yata sa Lunes sa Mindanao Examiner Regional Newspaper. At puring-puri yung iba't ibang sektor sa ginagawa ng Jesus Miracle Crusade. Itong mga drug symposium at mga concert at krusada. Congratulations, Brother Danny, sa inyong grupo. Prayer po ng Mahal na Pastor yan. Tuloy-tuloy po yung prayer ng Mahal na Pastor para gamitin tayo. At tayo naman, habang buhay pa, kahit saan po tayo padala, yun po tayo. Oo nga, nakita ko yung litrato niya ni Sister Jenny. Parang si Vilma Santos at Edgar Mortiz. Nakakakilig, grabe. yung anak ko, tuwag-tuwa dahil timing na 3rd year na siya sa kursong EB English at saka meron sa mga subject ng journalism. So nagamit ko yung kanyang talent. Nga pala, belated happy birthday pala kay Angel Cuarteros, isa sa mga contributing editors ng Mindanao Examiner. Napakatalinong bata. Siya ngayon gumagawa ng mga news dito sa Cagayan State University. That's good. Yeah. Who knows pag binili na ng Jesus Miracle Crusade yung Mindanao Examiner, ba? Si Sister Angel ang uupong editor-in-chief.
Antayin natin yan. Baka managinip ka ulit na nabayaran na yung may-ari ng publisher ng examiner. Pinagpala. Kung magpabutis mo na si Digong, possible na po yan. Mangyari yan. Nako pa, mukhang pataas ng pataas yung mga criteria mo. Dati yung editor-in-chief lang magpabautismo. Ngayon, Tatay Digong na. Yan ang target natin ng pabutismo, si Tatay Digong. Eh, hindi siya pwede magpabautismo, brother. Baka pasmahin. 70 years old na yun eh. Ha? 70 years old na. Baka naman mapasma. Mayroon nga akong binatismuhan na, alam mo yung kanyang sakit, yung epilepsy. Tapos nung nilubog ko sa tubig, epilepsy, biglang bumula yung bibig niya. Sabi nung nakasaksi, bumula yung bibig? Kasi epilepsy nga yung sakit niya eh. Baka naman may rabies yan. Tapos sabi nung tumirik yung mata, sabi nung mga tao, wag mo nang ilubog yan, pag mamatayan, ikaw ang madali. Parang may bumulong sa akin, ilubog mo. So paglubog ko, pag angat sa tubig, lumakad na normal. Ba, talagang gumaling. Bang klase ka talaga, brother. Nakakatakot ka pa minsan-minsan. Tumatayo tuloy yung mga balahibo ko, pati yung mga buhok ko sa ulo, nakatayo lahat para ako na kuryente. Parang mga kengkoy na nagtayuan tuloy. Yung anak ko na drummer, paglabas yan, patayan eh. Kasi okay. ako nag-assist nung kumadrona. Nung lumabas na yung ulo, at saka saluin na niya, hindi pala siya nakagwante. Sabi niya, talaga? Muna Brad, magsuot muna ako ng gwante. Yung binitawan ko. Pag katapos ng suot ng gwante, pagtingin niya, bumalik sa loob kasi binitawan ko nga eh. Nako. Bumalik sa loob. Nako, nung hinilot na niya paglabas, kulay talong na, patay na talaga. Sabi, umiiling-iling siya. Tapos maya-maya, sabi ko, anong nangyari? Ang siniyasan ako, wag mo maingay. Tapos kasi patay na pala yan. Tapos nung pinag-pray namin, sa pumatalangin ng Malapastor, pag angat niya, bumalik yung buhay ng bata. Yung brother na ngayon, malaki. Sino yan? Sinong anak? Si Daniel, anak ko. Si Daniel, wow. Si Daniel. Talaga? Daniel, yung drummer. Okay. Grade 11 na siya ngayon. That's good. At least, hindi na malilimutan yan. Bueno, Brother Danny, maubusan na tayo ng oras. Pwede ba marinig yung parting words mo para for the benefit ng thousands of listeners ngayon sa ating programa? Ito po yung aking pong paalala sa lahat. Pag hindi po tayo magkakaisa, hindi po tayo makikita sa programa ng gobyerno, kung tuloy-tuloy po yung rally, panggugulo, yung mga anti-Marcos rally, lahat na yan, baka mangyari ngayon panaginip ko na magkaroon ng martial law. Huwag sana naman pero kung wala talagang magawa, kung talagang pipilitin yung gobyerno, talagang karapatan ng gobyerno na iligtas ang majority. So, bago huling lahat, hanapin po yung Jesus Miracle Crusade dyan sa Zamboanga. Harap lang ng integrated bus terminal sa may Barangay Bualan. At welcome po kayo dyan. At salamat, Brother Al. Salamat po sa programang Radyo Mindanao. Pagpalain po tayo lahat, Brother Al. Alright, maraming salamat, Brother Danny Cuarteros. Alam niyo mga kaibigan, hindi lamang sa Zamboanga merong Jesus Miracle Crusade. Kahit anong lugar, kung nasaan kayo ngayon nakikinig, pumunta kayo sa Sampagadian, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Davao, sa buong Kapuluan, mga kaibigan, merong Jesus Miracle Crusade. Alright, maraming salamat kay Mr. Brother Danny Cuarteros. Napakagaling, napakasipag na prayer warrior ng Jesus Miracle Crusade. Thank you very much. Mga kaibigan, wala na tayong oras. Kumakatok-katok na yung ating technician at ang ating production assistant at overtime na raw. Pero mga kaibigan, hanggang sa susunod na bukas, wala tayong programa. Labada tayo, linggo, linis bahay. Nako, sa Lunes tayo muling magkikita-kita. Maraming salamat mga kaibigan. Ito po ang inyong balingkod, nagsasabing hanggang sa susunod na bukas, huwag nating kalilimutan kumain upang tayo'y mabusog. Wala nang oras. Thank you very much sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Ito po si Alazino nagsasabing I love you, Mama Chup Chup.